Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sagot na namin ang food trip nyo ngayong gabi. Ang ihahain kasi naming kwento, mga pagkaing Pinoy na binigyan ng kakaibang twist ng ilan sa pinakamahuhusay na chef sa buong mundo. Tara at pakisalo tayo sa International Manila Food Festival. Para sa mga Pinoy foodies dyan, all roads lead to Pasay. Nagtipon-tipon kasi nitong nakaraang linggo ang ilan sa pinakamahusay na chef at culinary leader sa mundo para maghain ng mga pagkain Pinoy na binigyan nila ng kakaibang twist. Ito ang kauna-unahang IMFF or International Manila Food Festival. Filipino food is not what's next, it's what's now! Layo ng IMFF ang ipakitang kasanayan, innovation at pagkakaiba-iba ng lutuing Pinoy. Isa sa mga highlight ng IMFF ang ginanap na lasa at lahi grand tasting nitong linggo. Isa sa mga present dito ang Spanish-born chef na si Chef Shele Gonzalez. Ang kanyang inihain sa mga bisita, arroz caldoso. Arroz caldoso is the version of arroz caldo in Spain. This is a blend between Spain and the Philippines. We use duck, mushrooms, octopus. It's a little bit of spiciness as well. Way to represent my almost 50 years living in the Philippines and the two cuisines that share the same soul. Ang scallops na sagana sa ating mga katubigan. Binigyan naman ng Vietnamese twist ng Filipino-American executive chef na si Chef Tara Monsod. I'm serving a scallop crudo, so it's raw, over glass noodles, dragon fruit, and a calamansi nakmam. It's like kinilaw and Vietnamese food kind of mixed together, and you just eat it in the shell, and it's a one bite. Nilevel up naman ng Filipino chef na si Stefan Duhem ang pagkain ng tusok-tusok. I prepared a pork tusok meatball. It's got a sweet barbecue sauce, pineapple glaze, and chicken curry sauce with a bit of peanuts, mustasa, and lettuce. At para naman mas marami pa raw ang maenganyong kumain ng balut, binigyan ito ni Chef Josh Boatwood ng kakaibang twist. So what we've done, we've taken duck eggs and we turned it into a chawanmushi or a duck egg custard. With confit duck legs and then combine that with some wonderful local aromatics and spices. And then we have topped it off with a jelly that we make out of pinakurat vinegar for that lovely little bit of spice and acidity. I don't think there's anything more iconic in terms of street food as the balut. Yung sa balut po, it really tastes good. May pagka-creamy side pa nga siya sa ilalim eh. And also, I love the sukang pinakurat. Sabi nga, if it ain't broke, don't fix it. Masarap na ang pagkain Pinoy. Pero kung ganito ba namang ni-level up, sino ba naman ang makakatanggi? Pero sa mga nagkikrave dyan ng classic na balot sa kanto, alam niyo ba kung saan ang tinuturing na balot capital dito sa Pilipinas? Mga kapuso, welcome to Pateros, Manila, ang nag-iisang bayan at pinakamalit na LGU sa Metro Manila at ang tinuturing na balot capital ng Pilipinas. Dito sa Pateros, hindi lang kilala ang kanilang duck farming industry, pati lang mahuhusay nilang mangbabalot o yung mga gumagawa ng balot sa pamamagitan ng pag-incubate sa mga fertilized duck eggs sa loob ng 17 hanggang 21 days. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.